Kalipas pero nakatatak pa rin sa isipan ng marami ang tindi ng hagupit ng Bagyong Ondoy noong September 26, 2009. Nagmistulang dagat sa lagpas taong baha ang mga kalsada. At ang mga residente humihingi ng saklolo mula sa bubong ng kani-kanilang mga bahay. Ang bangungot na yan, hindi na nga yata mabubura lalo na sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Kung tutusin, hindi gaanong malakas ang dalang hangin ng Bagyong Ondoy, pero nagpatindi sa epekto ng bagyo ang dala nitong matinding ulan. Noong September 26, 2009, ayon sa Pag-asa, umabot sa 455 mm ang naitalang rainfall sa loob ng 24 oras. Isinailalim sa state of calamity ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang NCR. Halos 200,000 bahay ang nasira ng bagyo. Be Fire-excited sa tulong ng vitamin D ng Farex. Accurate and fast. CC helps you with math. Download for free now. Yung salamin. No, sa ikawang. At bago pa maputol ang komunikasyon sa Tacloban, naka-live report pa kaninang umaga si Atom Arroyo mula mismo sa Tacloban City. Nakuna niya ang pagsik ng pananalasa ng Super Bagyong Yolanda. Pati na po ang pagragasa ng baha sanhi ng storm surge. Narito report. Bandang alas 4 ng madaling araw nag-landfall ang Bagyong Yolanda sa Diwan, Eastern Samar. Pero hanggang Tacloban City, ramdam na ang hagupit ng malakas na hangin dala ng bagyo. Nandito tayo ngayon sa may pier ng Tacloban at napakalakas na ng hangin pero hindi pa po tumatama ang sentro ng bagyo dito sa bahagi ng Tacloban. Ito po ay yung papalapit pa lamang na bagyo at batay dito sa direksyon ng ating hangin, ito pong Yolanda ay nandito po, no? Dito po sa karagatan at diretsyo tumutumbok dito sa bahagi ng Leyte kung saan tayo nagla-live ngayon sa TV dito sa bahagi ng Tacloban. Pasado alas 6 ng umaga, nasa kalye malapit sa downtown Tacloban ang reporter naming si Atom Arroyo at nag-uulat ng live sa umagang kay Ganda. At kasalukuyan na ang binabayo ng malakas na hangin itong syudad. Dito na... Some of the trees on this street in Shanghai are losing ground against the most powerful typhoon in... Mula sa nakamamatay na init hanggang sa mga soup. Sonic, gorgeous without compromise, inside and out. Mga kapuso, patuloy na lumalakas ang bagyong may international name na Bibingka. Sa ngayon, isa na po itong ganap na severe tropical storm. Posibleng maging typhoon ito sa sandaling pumasok na ito sa Philippine Air Responsibility. Bukas po yan ayon sa Pag-asa. Hindi naman inaasahang magla-landfall sa bansa ang bagyo na tatawagin sa local name. Sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Helen as of 3 a.m. Huling namataan ang nasabing tropical storm sa layong 1,155 km ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas na hangin itong 85 km per hour malapit sa sentro at bugso na 100 ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Patuloy pa rin pong iihip ang southwest monsoon or hanging habagat sa malaking bahagi po ng Luzon and Visayas at ito pa rin po ang magpapaulan lalo na po sa may western and northern portions of...
C Water Gel with vitamin C to reduce dark spots and hyaluron for 48-hour hydration, more than just a moisturizer. Lutang kami pagtanghali, boss. Try this! Coffee ko brown! Sarap! Pampaap! Saktong timpla na may... Samantala, patuloy na nakataas ang signal number 3 sa ilang mga lugar sa bansa, partikular na sa Northern Luzon, bunsod pa rin ng Bagyong Christine. Sa ngayon ay kumikilos ang bagyo sa direksyon ng Cordillera Administrative Region. At para sa update ukol sa Bagyong Christine, narito ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Na si Bagyong Christine. Kanina alas 10 ng umaga, ito ay nasa may vicinity